Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po. Araw na naman po ng Lunes ngayon at alas 8 na naman ng gabi, kaya oras na naman para tayo muling magsalo-salo. Tawagin natin ang ating mga kasambahay. Tayo po'y muling tutunghay sa mga talata ng banal na kasulatan gaya ng ating nakagawian. Tuwing sumasapit ang ganitong oras, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na samahan kami sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos. At sa gabing ito, ipagpapatuloy natin ang ating pagbabasa ng inumpisahan natin sa aklat ni Marcos. Nando na po tayo sa Kapitulo 3. Ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa nito. Kapitulo 3. At siya'y muling pumasok sa sinagoga, at dooy may isang lalaki na tuyo ang kaniyang kamay. At siya'y inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat, upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, "Magtindig ka." At sinabi niya sa kanila, "Katwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama? Magligtas ng isang buhay o pumatay?" Datapwat sila'y hindi nagsiimik. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." At iniunat niya, at gumaling ang kanyang kamay. At nagsilabas ang mga Fariseo, at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya, kung paanong siya'y maipapupuksa nila. At si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad ay lumigpit sa dagat, at nagsisunod sa kanya ang lubhang karamihang taong mula sa Galilea at mula sa Judea at mula sa Jerusalem at mula sa Idumea at mula sa dakong ibayo ng Jordan at sa palibot-libot ng Tiro at Sidon, na lubhang maraming tao nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kanyang ginagawa, ay nagsiparoon sa kanya. At sinabi niya sa kanyang mga alagad na ihanda sa kanya ang isang maliit na daong, dahil sa karamihan baka siya'y kanilang siksikin. Sapagkat siya'y nakapagpagaling sa marami, ano pat sinisiksik siya ng lahat ng mga nasasalot upang siya'y mahipo nila. At ang mga karumal-dumal na espiritu, pagkakita sa kanya, ay nangagpatira pa sa kanyang harapan at nangagsisigaw na nangagsasabi, "Ikaw ang anak ng Diyos." At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na siya'y huwag nilang ihayag. At siya'y umahon sa bundok at tinawag niya ang balang kanyang maibigan, at nagsilapit sila sa kanya. At naghalal siya ng 12 upang sila'y makisama sa kanya at upang sila'y suguin niyang magsipangaral at magkaroon ng kapamahalaang magpalayas ng mga demonyo. At si Simon ay kanyang pinamagatang Pedro, at si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kapatid ni Santiago, at sila'y pinamagatan niyang Boanerges, na sa makatuwid bagay mga anak ng kulog. At si Andres, at si Felipe, at si Bartolome, at si Mateo, at si Tomas, at si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, at si Simon ang Cananeo,
at si Judas Iscariote na siya ring nagkanulo sa kanya. At pumasok siya sa isang bahay.